August 31 pa. Yan. So, again, maraming salamat. Purihin ng Panginoon sa isa pa ulit na Sunday na mayroon tayo. Let's pray for victories. Itong mga nakaraan siguro parang medyo heavy para sa iba yung topics. And ngayon heavy pa din siguro siya. Pero for me kasi, ako masabi ko na these things are very necessary to be talked about. Kasi para magkaroon tayo ng proper stand natin. Especially as believers ng ating Panginoong Kristo. Ako naniniwala ako na, na walang topic na hindi dapat pag-usapan. Nag-iiba lang ng platforms, nag-iiba lang siguro ng venues kung saan maaari. Pero nonetheless, naniniwala ko na dapat kinakailangan lahat ay mapag-usapan. Lalo na yung mga critical na mga topics. Kasi nga, if you're not going to be discipled here, you will be discipled somewhere else. So, if you will have questions na siguro or hard things na kinakailangan na ma-deal din natin, by all means, approach me and we can talk about it. Alam nyo, surprisingly, the exact Sundays, exact days, hindi lang Sunday, na yung ito mga napag-uusapan natin, napag-uusapan din sa ibang lugar. And even yung connecting details nito ay umaabot din. Katulad nung na-share ni Hannah, nung last Sunday, alam nyo na yung topic natin, is about gender confusion, to be exact. Pagdating ng Monday, which is yung sa klase nila, napag-usapan nila mismo yung term na Imago Day. Can you imagine that? And yung iba pang mga bagay. And kaya mapunta tayo doon sa mga bagay na talagang mahirap na. Okay? And it's easier na hindi magkaroon ng stand at sobrang challenging for us because we're not used to it na magkaroon tayo ng proper stand natin. Of which, I believe, God is calling us to be set apart. To do a little review, by the way, ulitin ko lang, mamaya sa meeting, lahat yun required sa mga bawat departments, teaching, sa tech, sa media, everything, para pag-usapan yung dapat mapag-usapan. Okay. Alright, so let's do a little review. So last week nga, yung part 1 natin is purposely designed. Okay, ano yung mga napag-usapan po natin doon? Alright, so yun nga yung Imago Day. Alright, every person, male and female, are created after God's image. Of course, that was distorted dahil nga sa sin na mayroon tayo. And so God is restoring that image of Him na dapat ay nasa atin through Jesus Christ. And pag-uusapan pa natin ngayon yan. Okay? Pangalawa, pag-usapan natin yung identity is received from the Creator, not constructed by the culture. Hindi natin pinapahintulutan na ibigay sa atin, though mas madali talagang mag-heed sa suggestions ng mundo okay, ng societies natin. Pero of course, for us as believers, we would always go back to the Bible kung ano sinasabi ng Panginoon, kung sino siya at kung sino tayo, not the world. And thirdly, we rejected itong fake identities without rejecting people. That's important. Diba? Lagi natin sinasabi ngayon, bago nating kataga, not ignorant, but at the same time, not arrogant. Right? So we rejected those fake identities, but we are not rejecting people. And so we talked about gender confusion, people going through certain struggle, but at the same time, we are calling everyone to go back to Jesus Christ and to bear His image and to rejoice in His grace. Kasi yun yung supposedly identity. Yan, yung mga pag-uusapan po natin ngayon. Now, I'm going to show you a video, I'm going to show you a video na it's about abortion. Alright. Kasi ayun yung magiging topic natin today. Ayun yung focus natin today. Alright? Abortion. So ito po, yung magsasalita, in-invite ko siya, biro lang. Nakita ko sa YouTube. Sa active, basta meron isang channel na ito yung kanilang pinaka-focus din. So ito po ay si, dati siyang abortion doctor, si Kathy Altman, okay? And meron siyang nagawang at least 500 abortions. 500 abortions. Okay? So ito yung niya. So para expect nyo na yung mga words, dilation, evacuation, okay, ng sinapupunan, DNE. Alright? And ito nga, dati. Okay, dati. And so, isa siya sa mga dating abortion doctor na nag-testify kung gaano kalala. Now, totoo lang, ito, hindi ko alam kung mapaplag tayo dito because it is in 3D, okay, animated yung ibang papakita ng images, gayon pa man, medyo sensitive siya. If this will trigger you, you can either go out for a while or you may not look at the video. Okay? When she's talking, you can listen. I don't think there's much triggering about it. Pero yung mamaya yung ipapakitang illustration, maaari. Okay? So again, if you think it will trigger you na hindi mabuti, you can look away. Okay? So, ayan. Yun pala, identity crisis. Face the wall na lang kayo mamaya. Okay, so we are on part 2.
My name is Dr. Kathy Altman. I'm a board-certified obstetrician gynecologist with almost 33 years of experience, and I've completed over 500 abortions. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilation and evacuation, or D&E. A D&E is generally performed between 14 and 22 weeks of pregnancy. Before a D&E abortion can be done, the cervix must be dilated slowly over 1 to 2 days with laminaria or a similar product. Laminaria is a type of seaweed that absorbs water and swells to several times its original diameter. When the woman undergoes the evacuation portion of the procedure, she lies on a table with her legs in stirrups. She may be given injections of local anesthetic in the cervix, IV conscious sedation, or general anesthesia. The abortionist uses a speculum to open the vagina and uses an instrument to stabilize the cervix. Metal dilators may be used to further open the cervix if needed. Once the cervix has been stretched open, a cannula attached to suction tubing is placed inside the uterus. The suction machine is then turned on and the amniotic fluid surrounding the fetus is suctioned out. The fetus is too large to fit through the cannula, so he or she must be removed in pieces with a clamp such as this Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel and is about 13 inches long. At the tip, there are rows of teeth for grasping. The abortionist reaches into the uterus with the clamp and tries to grasp an arm or leg. Once the abortionist has a firm grip, she pulls forcefully in order to remove the limb. Piece by piece, the abortionist removes the arms and legs, followed by the head or the body, including the torso and pelvis, along with the intestines, the heart, and the lungs. The placenta is also removed. If the cervix has been overdilated, the body or even the entire fetus may be pulled out intact. Usually, the most difficult part of the procedure is extracting the fetus's head, which at 20 weeks is about the size of a large plum. The abortionist must open the clamp widely to grasp the head, and then crush it so that it will fit through the cervix. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance, the fetus's brains, leaks out through the cervix. The abortionist then removes the compressed head. Any remaining limbs, organs, bone fragments, or pieces of placenta not removed with the forceps are removed by scraping the uterine lining with a large curette or by reinserting the suction cannula. The abortionist then reassembles the fetal parts to make sure that there is nothing left inside the uterus, which could cause infection or bleeding. Once all the parts have been accounted for, the bleeding has been controlled, and all the instruments have been removed from the vagina, the abortion is considered complete. For the woman, this procedure carries the risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to bowel, bladder, or other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can lead to death. Future pregnancies are also at an increased risk for loss or premature delivery due to abortion-related physical trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I used to perform abortions. At the time, I truly believed I was helping women. After the birth of my daughter, however, I realized that abortion doesn't just end a pregnancy, it kills an innocent human being. Such terms as zygote, embryo, or fetus are simply terms that refer to age, like infant, toddler, and adult, and do nothing to diminish the humanity of the child. As I cared for women in my OBGYN practice, I also learned how abortion harms women. I stopped doing abortions because I could no longer kill babies just because they were unwanted. I am now a pro-life advocate. I am proof that anyone can change, no matter who they are or what they've done. I invite you to join me and make a decision to protect the preborn. Thank you for watching. Sinong nakakaalam ng, siguro, ano yung prominent na naaalala nyo pag binanggit World War II? World War II. Okay? Okay, good. At least, get sa kagad. Hitler. Anong ginawa ni Hitler? Okay. So, the term is Holocaust. Ang ginawa is gumawa ng mga camps. Hindi siya para mag-camping na masaya. Okay? Mga camps kasi doon nilalagay yung mga Jew. Alright? So, bakit ko binabanggit ito? Alright. Si Hitler, during World War II, approximately 6 million Jews ang kanyang pinatay. That's in about from 1940, 1941, hanggang natapos kasi yung war around 1945. Doon siya natalo. In 1946, officially natapos yung World War II. So, let's say in a matter of 3.5 years, ay doon ginawa nila Hitler ito. Of course, not directly Hitler, but the agenda. And then, yung iba, hindi na mabilang, okay, ay marami ring mga pinatay pa. Anong reasons? Yun nga, they are Romanians, baka disabled sila, may mental challenge, physical challenge. Yung iba talagang political prisoners, katulad doon nakikita nyo dyan. Okay? So, in history, isa ito siguro sa makukote na pinaka-brutal na mga genocides na nangyari.
6 million Jews. Okay? And more others. Ang tansya daw, totoo lang, including other na mga lahi, siguro let's say average of 11 million. Ay, may kape dyan sa ilalim. Okay. Okay. 11 million na mga tao. Now, ang abortion po, per year, 73 million. Per year. Global. Okay? So, madaling salita, another comparison, that is 200,000 na abortion per day. Per day. If you think masama si Hitler, the very ideology and agenda of quote-unquote a health preservation is worse than Hitler. Ano yung logo ni Hitler? Swastika. Saan galing yun? May nakakaalam saan galing yung swastika? Okay, galing sa Buddhism. Okay, kaya makikita niyo yung swastika sa Buddhism, ang ibig sabihin yun is universalization. The agenda of Hitler was to unite the whole world. Yes. But, in the process, kinakailangan yung magiging damaging sa ginagawa niyang isang mundo, kailangan alisin. Alright? And that includes yung mga, yun nga, mga disabled. Kung nabuhay ako noong time na yun, patay ako. Kasi pati ilong ko, hindi pwede, hindi papasay. Merong ruler, para kung ikaw ay kung ikaw ay, tawag dito, fully evolved. Kung nag-evolve ka na, kasi, Darwinian sila eh. So kung hindi ka pa fully evolved, yung mata mo, hindi ka tulad doon sa kanila, yung highest form of animal na, hindi ka papasa. So yung mga lower, and makaka-apekto sa hindi magandang ginagawa, is tinatanggal. Na-realize nyo na? The very idea of abortion. Kailangan alisin kasi makakagulo. Makakasagabal. Ha? Kasi pangit. Kung alam ka agad na pangit, no? Biro lang. Okay? So, kita nyo yan? In 1 year ng abortion na nangyayari sa time natin ngayon, 10 times ng buong Holocaust. Per year. Per year. At alam nyo po ba, okay, sa Pilipinas, illegal pa rin. But, yung alam pa lang ito, yung naitatala pa lang, 600 to 800,000 abortions annually. Philippines alone. Illegal yun, ha? Paano kung gawing legal pa? Why am I saying this? Kasi, we are followers of the West. Philippines is a follower of the West. Kung ano yung trending doon, gusto natin trending din sa atin. Forma, ideologies, artista, entertainment, whatever. We are followers of the West. Okay? And yung last week na napag-usapan natin, which is gender confusion, the reason na ganito na rin yung sa Pilipinas, it's because influence tayo ng West. Yun naman talaga yung nangyayari. Ang possible na mangyari ito in the future, divorce will be legal, and then abortion will also be legal. Okay, another topic yung about sa divorce, ano? Pero ayan, abortion muna tayo ngayon. So talagang nakakatakot po. So ayan, sabi this shows that this is not only a Western issue at pumapasok na po ngayon sa bansa po natin. Nakita yung gano'n nakakatakot? Last week na pag-usapan natin that your personal gender, okay, is something sacred. How much more yung life that was formed in the womb. At sana po, at least, I don't know kung ano yung stand niyo about abortion, but we are going to be strict about this. Ito talaga yung stand natin as Christians, as followers of the Lord Jesus Christ. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, maraming salamat po ulit sa umaga pong ito. And I pray for victories. I pray, Lord, for wisdom sa mga challenges. Whatever discouragements we may feel, I pray, Lord, that we'll be encouraged. Help us have that intentional will na kung saan we will find, we will seek, we will listen, we will be searchers of truth. And I pray po, Panginoon, na maging daluyan lang ako ng pagpapala. Give us all attention and whatever po, Lord, yung mga nagiging distraction sa paligid, sa mga personal din po namin, tulungan nyo kami, Lord, na matanggal yung mga bagay na ito. At we pray, Lord, na banal na Espiritu lamang ang magpuspos sa amin so we can know your will and we can do your will. In Jesus' name, amen. Alright? So, ayun pala. This is our moment to stand firm for the most vulnerable. Sila lang yung walang laban. Ikaw makalaban ka pa eh. Okay, part 2 na tayo. Ano yung part 1? Purposely designed. Your gender is purposely, with a purpose that's designed for you. Now, part 2 is perfectly created. Napansin nyo, laging Pino. Wala akong ibang maisip na alliterated. Perfectly created. First, let's talk about yung intentional involvement ng Diyos with regard to
Mga bata, mga sanggol. Okay, kanina yung nabasa ni Fria sa Psalm 139. And observe nyo dito, totoo lang, nagdadalawang isip ako kung English or Tagalog yung gagamitin ko kasi parehong maganda. Okay, pero may certain details kasi na maganda rin sa Tagalog. Okay, so verse 15, sabi dito, ang buto ko sa katawan, sinong writer na ng Psalm 139? David. Okay? Kaya ang sabi sa inyo, parang medyo prophet si David Alright, anyway. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, okay, womb, uterus, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo, di nalilihim. Alright? And then verse 16, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Continuing, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Alright? Why are we quoting Psalm 139 kaagad? It's because, kuminsan, some people have this idea na nagiging tao lamang ang tao once na lumabas sa sinapupunan ng nanay. Whereas, ang sabi mismo ng salita ng Diyos, that He Himself is involved right there in the womb. Anong sabi ng ating Panginoon? Na walang bagay na lihim sa Kanya, and siya po mismo yung nag-cause na kung saan ikaw ay mabuo sa sinapupunan. We will go to the scientific side later on. Okay? Pero hayan, I would like you to imagine na habang ikaw, pag-usapan natin na ikaw, habang ikaw ay nasa sinapupunan, ang Diyos mismo yung nag-orchestrate kung paano ka lilikhain. See? That is why we're telling you that you are perfectly created. Why? Your Creator is perfect. Alright? Ano pa? Jeremiah 1:5. Ano yung tingin ng Panginoon kay Jeremiah? Ano sabi niya? Bago ka pa ipinaglihi, ibig sabihin bago ka pa mag-conceive, at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Anong ibig sabihin yan? Mabubuo ka pa lang. Okay? Meron ng purpose ang Diyos sa'yo. Okay? Kung bakit ka niya lilikhain. And so, sino kang tao para gagambalain yung ginagawa ng paglikha ng Diyos? Nasubukan niya na, ito mababaw na bababaw tong ilustrasyon. Nasubukan niya naglalaro kayo ng chess, tapos biglang may nang-trip sa yung tropa mo, habang nag-chess, biglang, diba? Anong pakiramdam mo? Kainis, no? Palalain natin. Kung artist ka, nagpe-paint ka, yung painting mo biglang ginanong-ganon, sinabuyan ng pintura, okay, biglang sinunog, how would you feel? Aba, yung obra ko, ginambala, sinira, ginulo. Hindi ka lang basta-basta chessboard, hindi ka chess pieces, hindi ka lang painting, but nonetheless, ikaw ay obra maestra ng Diyos. And so, sino ang tao para gambalain yung masterpiece ng Diyos na nandoon sa sinapupunan? Dapat wala. Okay? Kaya kanina, sabi nung doktor na napakinggan natin, sinabi niya, I love that, pero that is the word talaga, no? It's, sana tayo mafla, pero it's murder. Okay? That's murder. Hindi natin para liliitin yun. That's murder. Kung si Hitler masama, mas masama yung ideology na ito. Why? Walang laban, yung bata, pinapatay. Ha? Wala siyang choice, pero yung mga tao na nasa labas, sila na yung mismong naggawa ng desisyon na ito, i-abort natin for various reasons. Okay? Luke 1:41. Kita nyo naman ito. Nasa sinapupunan pa lang, may purpose na kaagad. Sino itong nasa sinapupunan ni Elizabeth? Sino nakakaalam? Sabi nyo, sino naman chismis yan? Sino mo Elizabeth yan? Hindi to chismis. Si John the Baptist yan. Nang marinig ni Elizabeth, nanay ni John the Baptist, ang pagbati ni Maria, papunta si Elizabeth, pinuntahan niya si Mary, later on magiging nanay ni Jesus Christ. Okay? Si Mary neto, kakadalaw pa lang sa kanya ni Gabriel, ni Angel Gabriel. Si Elizabeth, 6 months pregnant na kay John. Alright? Ano nangyari? Biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Alright? Dito kasi gumalaw. Sa English Bible, ang sabi dito, and the babe leaped. Ano yung leap? Hindi lang gumalaw, ha? At hindi lang di sumipa. Kasi di ba, ay, sumisipa, no? Ha? Sino sumipa? Yung asawa mo pala, no? Sino sumisipa na yung bata, oh? Oh, hindi lang sumipa. Ano sabi doon? Tumalon. Si John the Baptist, kasi bakit siya tumalon? Ang sabi dyan, no? Sa sinabi mo, at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Okay, di ako masyadong mag-go to the details. Pero, ang napuspos dyan ng banal na Espiritu, alam nyo kung sino? Pareho. Si John the Baptist siya kasi Elizabeth. Alright? Ngayon, si John the Baptist, sa sinapupunan pa lang, nagde-declare na, yung nasa tiyan niyan, Panginoon ko yan.
Weeks pa lang po yun, mga kapatid, ni-recognize na may purpose si John, may purpose siya na napupunan ni Mary. Week pa lang. Nang sasabihin natin na, yan, baka wala pa naman yan, cell pa lang yan eh. So, pwede pang i-abort yan. Okay? Job chapter 10. Tingnan mo ha. Medyo may sama ng loob lang dito si Job, pero okay pa siya dito. Hindi pa ganun kalala. Okay. Job chapter 10, sa verse 10 kagad tayo. Sabi ni, niloob mong ako'y manggaling sa aking ama. Baka makaisip kayo ng science dito. Actually, yes. May science kagad dito. Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Kita nyo? Alam na ni Job na galing ako sa tatay ko, nanggaling din ako sa nanay ko. Kasi madalas ang sinasabi, di ba, galing lang sa nanay. Kaya dito may science kagad na binigay sa atin. Galing ako sa aking ama, pinalaki ako sa tiyan ng aking ina. Verse 11, niligyan mo ng buto at litid ang aking katawan, saka binalutan ng balat at kalamnan. Bakit alam ni Job ito? Amazingly. Ano sabi dyan, no? Niligyan mo ng buto, niligyan mo ng litid, tapos tsaka mo nilagyan ng skin. Amazingly, alam ni Job yung science kung paano nilagyan doon sa uterus. Then verse 12, ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. Binubuo ka pa lang sa sinapupunan, upon conception, okay, ang sabi dyan, no, binigyan mo ng buhay. Mahal na ng Diyos sa sinapupunan na yan. At ang pagkalinga mo ang sa aki bumuhay. See? God Himself recognizes na upon fertilization, okay, na kakabuo mo pa lang, ikaw ay tao na. Ikaw ay buhay na. Sa mata ng Panginoon, mahal ka na niya. Sa mata ng Panginoon, may pagpili na sa'yo. Sa mata ng Panginoon, may disenyo na siya sa'yo. Sa mata ng Panginoon, may layunin na siya kung bakit kanya ginawa. Sino ang tao para gambalain kung anong ginagawa ng Diyos sa sinapupunan, kung paano niya nililika ang bawat sanggol? And so, alam niyo po, the very idea of abortion is actually attacking the design of God, the purpose of God. Ang kalaban ng idea na ito, ng movement na ito, alam niyo kung ano? Diyos mismo. Diyos mo mismo ang kalaban. And so, kung dati iba yung stand natin, I would like you to understand, ang kalaban mo ang Diyos. Okay? Now, let's talk about science na kagad. Okay? So, ano naman sinasabi ng science about paglikha? Okay? Okay. At fertilization, a zygote. Sino na familiar dito? Nababanggit ko to. Actually, parang tuwing, ayan, yung mga dapat, naituro ito, naalala ko, grade 5 ako eh. Elementary, natuturo na itong kasi, paano yung reproduction eh. Ano yung zygote? Ayan. Pakita natin ha. Iba pa yung fetus. Iba pa yung embryo. Alright? Para ma-picture kagad natin. Oops. Okay. Yan yung zygote. Actual picture. Pinicture ko kaya kahapon eh. Ginagawa ko. Hindi. Okay. Gawa ko lang din yan. Okay. Pero ayun yung actual cell. Alright? Nakikita niyo yung gitna? Yan. Kasi yun yung dalawang cell na pinagsama. Nasa loob sila ngayong binubuo. Alright. Ngayon, tingnan nyo ito ha. One new cell with a unique human genome that is neither the mother's nor the father's. Alright. Babanggitin yung DNA mamaya. Pero, ang idea dyan, once na yung, dati akala ko nga 2 weeks eh. Pero ngayon pala, days lang. Days pa lang. Kapag yung sperm cell, naka-infiltrate na doon sa egg cell, yun ay nagiging bagong cell na kapag na-fertilize. Okay? Bagong genome na. Hindi na sa nanay, hindi na sa tatay, bagong nilalang na. That is already human, the first form of human. That is the zygote. Kaya sabi dyan, it begins the development of a new individual. Question, pag may nakita ba kayong ayaw ninyo, sasakin nyo na lang bigla? Murder yun! Tao na to. Maliit lang pa. Okay. So, ito yung process niya. Kita nyo ba? Okay. So, ayan, isa lang nakalagay dyan sa pero billion yan dapat. Okay? Sa billions ng sperm cell, isa yung makaka-raise na pinakamabilis, okay, na pinaliwanag sa akin ni Kuya AJ kung bakit nagiging babae lalaki yung anak, by the way. Ayan. Kasi mas mabilis maglumango yung lalaki, kaso nga lang, kapag mataas yung acid sa stage, mataas yung acid ng babae, namamatay ka agad. So, nagiging babae yung pag mataas yung acid ng katawan ng babae, ng nanay. Pero pag hindi mataas yung acid ng katawan ng nanay, mabubuhay yung cell ng sperm na lalaki, mauuna siya ngayon. Kaya magiging lalaki ang anak mo. Yan. Kung paano bababa yung acid ng katawan mo, si Kuya, tinatanongin niyo, di ko na. Hindi, yan. So,
Papasok siya. Yan ang tinatawag na fertilization. Pero once na ma-fertilize, okay, once ma-fertilize ng sperm at saka na yung egg cell, ano nangyayari? Zygote na siya. First stage pa lang. So, doon na from one cell, dahil nagkaroon ng fertilization, okay, nagiging 2-cell stage na siya. Okay, yan yung tinatawag na first cleavage. Magiging 4 cells, 8 cells, 16, hanggang sa yan na. Nagiging maraming cell ka na. Gayun pa man, I would like you to understand, zygote ka pa lang, kaka-fertilize pa lang, new human na po yan. Okay? Yan o. So from zygote, embryo, pag nagkaroon na ng konting-konti, pero sobrang liit pa rin po niyan, doon ka na nag-start maging fetus. But again, these are your stages. Tao ka na po nito. Okay? And alam mo na tao na talaga kasi meron actually, hindi lang 6 weeks, nakalagay dyan 6 weeks of pregnancy. Ang sabi doon, possible na in 5 weeks pa lang. Okay? In 5 weeks pa lang, possible na mayroon ng cardiac activity. Okay, possible na magkaroon na ng cardiac activity. Na ibig sabihin nun, paano malaman pag yung tao buhay pa, anong gagawin mo? Pagka yung naparod nyo sa palabas, sinahawa ka sa leeg, no? Para malaman, tapos sinasakal. Hindi. Papakaram naman, may pulso. Pag may pulso, may tibok, buhay pa. Ganon din naman po sa sanggol. Kaya alam na nilang may buo na kasi meron ng cardiac activity. Nakikita na meron na silang tibok yung puso. So, maliit ka pa lang na cell, gayon pa man, buhay na po yan. Yan, okay? Kaya pinapaliwanag po natin ito. Alam ko may video ako dito eh. Ay, ito nga. Weeks. Many mums truly begin to embrace the feeling of pregnancy. Since we last spoke at week 5, your baby has grown to the size of a sweet pea. Now is the time for your first private ultrasound scan, known as the viability scan. On the ultrasound screen, you'll be introduced to something quite extraordinary, the fetal pole. This marks the early stage of development and is the first opportunity to see your baby. During this scan, a flicker might catch your eye. That's your baby's heartbeat, visible from 6 weeks of pregnancy. It's a rapid little rhythm, reaching up to 110 beats per minute and growing stronger with each day. And rest assured, it's completely normal for your baby's heart to beat this swiftly at this stage. Joke lang. Siya yung nagsasalita, hindi siya yung baby. Okay. So, maliit ka pa lang, microscopic ka pa lang, buhay ka na. Alright? Yung iba, okay. Yung pinakita natin abortion po kanina, hindi ko na naisama dito, pero yung abortion na nakita natin kanina is yung ginagamitan ng tools. Pero sabihin ko po sa inyo, there are certain contraceptives na considered pang-abort. For example, meron na, cell ka na dyan, pero papainom sa iyo yung gamot na yon, considered siya na abortion kasi pwedeng alisin pa rin. Okay? So, pwedeng gamot. Yung kanina, kayang alisin nyo ng gamot. Alright? Of which, murder pa rin po. Okay, murder pa rin po siya. So, whether it's through pills, iba yung contraceptive ha. Ang contraceptive, wala mangyayaring fertilization. Pero, yung may pang-abort na pills, ayun ang murder. Okay? Same lang din siya kasi dinudurog eh. Pinapatay yung sanggol doon. Right? So, here are the lies. Few lies na siguro na nadaanan natin. Alright. Ano yung madalas na sinasabi? Yan. Kasi para sa kalusugan. Ito yung madalas namin naririnig sa mga arguments eh. Ano daw? Paano ko nasabingit ng kamatayan? Paano? Alam niyo ba yung likeliness noon na ang dahilan is for health or delikado sa buhay ng nanay? Napakaliit na percentage. Napakaliit. Pero ikukumpara sa actual na nangyayari, malamang more than 90% ang reason, hindi healthcare. Another reason na sinasabi nila, tissue lang naman yan. Tissue lang naman yan. Maliit pa lang. As we have stated earlier, it's not just a tissue. It's a human being. Right there sa fertilization, that is already a human being. Ano ho? Now, here's the reality. It is a developing human organism, growing, okay, with unique DNA. And bakit mahalaga yung DNA? Yung DNA yung nasasabi kung ano magiging itsura mo. Kung singkit ka or dilat, kung maputi ka, kayo manggi, maitim, mapula, okay? Naalala ko tuloy yung, Jesus loves the little children, all the children of the world. Anong kulay? Red and yellow, black and white. They are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Ano yung Tagalog? Ang lahat ng mga bata, iniibig ni Jesus, mapula at maputi, maitim kayo manggi. Ang lahat mahal sa kanyang harapan. May narinig akong translate, iba yung pagka-translate. May dilaw. Parang hepatitis yun. Hindi ata lahi. No? DNA yung nagsasabi kung ano magiging itsura natin. Meron pa yung isang kanta, di ba?
Yung ano yun, parang bangkang nasa tubig, pumagit na pumagilid, ang mata mo, kay Jesus lang nakatingin, di ako namimili na mga batang mapuputi. Sabi ko, ba't ganun? Pang-Pilipino talaga yung kanta. Kahit pango, kahit bungi, kay Jesus lang DNA din pala kayo nabubungi? Hindi. Nasabi ko lang, lahat. Yung DNA mo, yun nagsasabi kung anong kulay ng buhok mo, complexion mo, height mo, mataas man o mababa. Okay? Yung maliit na maliit, upon fertilization, meron na po siyang unique DNA. Kaya doon nalalaman na another organism na po siya. It's not the fathers, not the mothers. Unlike ng sperm cell, alam kung kanino yung sperm cell. Unlike the egg cell, alam kung kanino yung egg cell. Pero once fertilization, hindi na siya sperm cell, hindi na siya egg cell. New creature na po yan. Okay? Sabi ng, nabigyan na natin kanina, pero sabi nga rin sa World Health Organization, okay, ang estimate nga nila ay millions ng abortions na yung nangyayari globally. Ilan yung nabasa nyo kanina? 73 million per year. Sa Pilipinas, ilan na? 600 to 800,000 abortions. Illegal pa lang po yun. Kaya, Lord willing, hindi maging legal sa atin. And so, that is about 3 in 10 pregnancies worldwide na nagiging abortion. So, 30% ng lahat ng nilalang sa buong mundo, pinapatay. Okay? Kung masama si Hitler, mas masama yung mismong ideology po na ito. Alright? Now for us, kailangan maging klaro sa atin na hindi tayo, against tayo po dito. Okay? Alright. Common claims, yun na madalas sinasabi. Ito yung madalas na madalas. Ano yun? My body, my choice. Sabi ng pro sa ganitong klaseng ideology, ang sabi nilang ganun, ba't yung kami dinidiktahan? Katawan namin ito. Sa amin naman ito Pakialaman nyo yung sarili ninyo. Bakit yung sa amin papakialaman? Ito po yung truth. Alright. Dalawa na po yung nandyan, hindi lang isa. Okay? Kung ngayon, kunwari merong ma-report na yung sa bahay na yon, yung magulang, nanay man o tatay, ay ginugulpi yung bata, anong mangyayari? Anong kaso nun? Child abuse, actually, pasok pa rin siya sa BAUSI. Familiar kayo sa BAUSI, no? Kasi women's and children. Yan, okay? So, ayan. Kung merong bata na nalaman natin ginugulpi, pinagmamalapitan, talagang malala yung ginagawa sa kanya, the government will protect that. We will protect those kids. Masakit na masakit sa puso. Pero bakit? Some people are okay na yung bata na nasa loob at walang kalaban-laban ay papatayin. Again, it's not just our body, there is another body in there. Mother and a child. Okay. Okay, ano yung madalas na sinasabi? It's just not the right time. And I will be honest, before, I agree with the abortion before. Okay? At ito yung madalas na ginagamit na dahilan. Ito, kasi hindi pa handa. Ano yung sasabihin? Kasi, kung babayaan na lumaki yung bata, tapos mahirap, edi pare-pareho mahihirapan. Diba? Yung tatay, magulang, nanay, mahihirapan, lalo na kung walang kaya, yung bata, lalaking mahirap. Diba? Question, kapag ba yung mga nasa squatter, mahirap papatayin nyo? Mahirap itong mga ito Sunugin na lang natin lahat. Sabi rin nila, kasi daw, kapag possible na may abnormalities yung bata, marami tayong pwedeng tingnan ng arguments Pero sabi rin, kasi pag lalaking may abnormalities yung bata, whether psychological or physical, so might as well daw, kaysa mag-suffer daw ng ganun, daanan ng matitindi, i-abort na lang. Alam nyo ba na meron pong ilang mga bata na ayun yung sinasabi ng doktor, you might as well abort this child kasi mahihirapan siya, magkakaroon siya ng disability. And there's this kid, 7 years ago, na kung saan yun yung sinabi sa kanya. Alam nyo ba ngayon, kasama siya sa Mensa, isa siya sa mga pinakamatatalino mga bata na possible daw genius of our generation. Yung sinabing abnormal pag lumabas. Sino tayo para maging Diyos sa buhay at magdikta sa buhay ng mga nasa sinapupunan? Wala. Okay? Kaya we are against it. Now, I have to mention this kasi isa ito sa mga argument na ginagamit. And yung mga na-abuse. Right? And I've heard even some Christians using this argument, paano kung na-abuse? Tapos, lalo na kung young age, pabayaan ba natin na mailabas niya yon sa mundong ito, anak ng abuso sa kanya, it will be a constant reminder sa
naagrabyado dahil makikita niyo yung bata. Walang kasalanan yung bata sa senaryo na yun. Isipin nyo na lang, bakit siya magka-suffer sa kasalanan ng magulang niya? Ano sabi ng salita ng Diyos? Dapat bang parusahan yung anak dahil sa kasalanan ng magulang? Ano sabi ni Jesus? Hindi. Okay? And so, we do not agree with that, even to that idea. At merong mga tao na because they believe on God, na kahit may nangyari sa kanilang masamang-masama, nung lumabas yung bata, inalagaan nila. And they love the child. Instead na maging constant reminder doon sa nanay na napagdaanan ng masakit na pangyayari na yon, it became a healing for her. Okay? And so, it's not even a solution. Alam niyo mo ba, na sa mga testimonies na they opted na i-abort yung kanilang pinagdadala due to these circumstances sa sinabi natin. Alam niyo ba, it became more haunting to them. Naging mas mabigat sa kanila. Why? Because when they finally understand that abortion is murder, doon nila nalaman na, I killed my own child. There's this interview, in-interview yung babae, ilan sila. Sabing gano'n na, do you agree with abortion? So lahat yung mga babae na yun, yes. Same channel, by the way, pinakita ko kanina. And then lahat sila, yes, due to these factors. Now, pinakita dun sa isa babae, siya yung nagtatak sa akin kasi habang pinapakita sa kanya yung video ng ina-abort, iyak siya ng iyak. Tapos sinabi niyang ganun, my mother aborted 5 times before siya nag-decide na i-take ako. But that could have been her na pinalaglag. 5 ang pinatay na anak. So sabi niyang ganun, napakasakit sa akin. So sabi niyang ganun, I am changing my position. I am pro-life. I am not pro-choice. Ayan. Okay? Ngayon, little light of hope. Right? Ay, ako na nagsulagay niyan. Okay? Para sa akin, kasi ito, kapag sinabi mo hindi ka handa, pero ginawa mo, tapos sabi mo ilalaglag mo, bakit yung bata ang magdudusa dahil sa ginawa mo mong desisyon? Nasabi mo hindi ka handa. Kung hindi ka handa, bakit mo ginawa? Bakit yung ginawa? Ito yung sinasabi madalas, ha? Hindi naman ako nagpapaka-hard, ha? Pero ito. Tawag ito, aksidente. Narinig nyo na yung term na, na aksidente lang eh. Ano kayang picture na aksidente? Yung sasakyan, tumalsik, nabuo yung bata, aksidente. Okay, hindi. Inano talaga, you made a decision to do it. So, take responsibility. At may mga pagkakataon na talaga, quote-unquote, aksidente or biglaan nangyari. Okay? Quote-unquote, hindi sinasadya. Gayun pa man, alam niyo yan, marami nakaranas na eventually, tinanggap nila kahit siguro hindi nga handa, kahit siguro hindi planado, ngayon pa man later on, you discovered na one of the greatest blessing ng buhay. Diba? Na, no, I'm taking responsibility, okay? I am manning up, I'm deciding to keep this child, kasi mahal ito ng Panginoon, obra mais ito ng Diyos. Naalala ko tuloy si Rev, yung sinasabi ko pa ulit-ulit sa kanila, Rowie, sabi ko sa kanila ganun na, alam nyo ba, this is a miracle. This right here is a miracle. The very formation of this, the creation of this, is a miracle. Kaya yun, tawag ko kay, kada batang lalabas, kung ko ilan yung anak ko. Sana 200 na ito. Hindi ko na kilala yung iba. Ano lang yung sinabi, this is a miracle kasi ito gawa to ng Panginoon. Regalo ito sa inyo. Biyaya ito ng Panginoon sa inyo. Alright? Kung hindi ka man handa, kung mag-alala, ihahanda ka na lang ng Diyos. Okay? Ihahanda ka na lang ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Basta, balik ka sa Panginoon. Here. Maraming institutions, may mga nagbibigay ng services, may mga church din, okay, na tumutulong sa ganito mga sitwasyon. If really na yung tao is not ready to take, okay, na ikupkupin yung sanggol, give it to some institutions that are willing to take care sa mga bata na ito. Kaya ako rin sa atin, if God wills, and I believe it is also His will, na if magkakaroon tayo ng opportunity to take care ng mga bata, by all means, natin. Kahit hindi naman literal na mag-adapt ka agad, kahit the idea of fostering, o kaya kung meron tayong pwedeng gawing scholar, ganyan. Pero yung pag-aalaga, gustong-gusto ko talaga yung idea na yan. Sinubukan ko dati mag-ampon eh, pero yung malaki na siya ngayon. 1 taon lang naman yan. Okay. Proverbs 24:11-12. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Ano sinasabi dyan sa salita ng Diyos? Ano yun? Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Yung injustice, tulungan nyo. Verse 12, kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso.
Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Hindi lang po yung sa pagsaksak, hindi lang sa pagbaril, okay, ang murder, kasama po ang abortion dito sa kategorya pong ito. Alright? James 1:27. Listen, ang relihiyong nandalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda at sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ayan. Okay? So ito yung binibigay, ito yung hope sa atin na there's still hope. Tulungan natin yung kaya natin magtulungan, hindi man lahat, pero meron naniniwala ko, meron mga tao na binibigay ang Diyos sa atin na maaari po natin. Pwede tayong mag-contribute sa buhay po nila, whatever way. Okay? Ang church supposedly, yan ang purpose ng church, katulad nung nabasa natin kanina, to take care of the fatherless and ganun din sa mga widow. Ayan. At ito yung isa pang lies na gusto ko we will transition. Isa sa mga lies is, kung nadaanan nyo itong pagkakamali na ito, aborting a child, okay? At kung minsan, ngayon naging mananampalataya ka na, you finally understand these principles na pinag-usapan natin, and you may think there is no forgiveness. Because that is murder. It's a grave sin. Opo. Okay? Pero ito yung bibigay po natin sa inyo. Okay? There is full pardon kay Jesus Christ. Whatever sin, hindi lang yung abortion, whatever sin, kahit gaano kalala yung kasalanan na yan, there is full pardon in Christ. Lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng Panginoon. Lahat ng pagkakamali pwedeng ayusin ng Diyos. Yes, there will be consequences. Ngayon pa man, the guilt and the shame, kasama po doon na namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Alright? Okay, sorry. Sabi ng salita ng Diyos, familiar na siguro sa atin dito, 1 John 1:9. So, balit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, kung babanggitin natin yung ating mga kasalanan, hindi natin siya i-disguise, okay, as it is, kung anong ginawa natin pagkakamali, and we will confess it to God. Anong sabi? Anong pangako ng Panginoon? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. But you need to be transparent. You need to acknowledge the sin. You need whatever, whether it's abortion, it's murder, I don't know, something na ginawa natin in the past na talagang alam mo hindi gusto ng Panginoon, you need to tell it to God, you need to confess it. Why? Because isa sa mga, meron akong four factors na genuine yung repentance. Okay? One doon is you can say your sin. The exact sin, kaya mong banggitin ito sa Panginoon. Lord, I have committed premarital sex. I have committed fornication. Lord, I have committed murder through abortion. Panginoon, I have committed adultery. Hindi ako baka sabihin niyo adultery. An example ko lang. Okay, I have committed adultery. Natakot tuloy si Hannah. Hindi ako. Okay? Lord, I have committed murder through paninira ng tao. Okay? I disguise it to talking lang muna, pero totoo lang is it's a form of murder. Lord, yung pag-iisip ko is hateful. Sabihin nyo the exact sin. Then doon, if it's a genuine repentance, kung totoong pagsisisi ito, sabi ng Panginoon, patatawarin. At hindi niya lang patatawarin. Ano pang sabi dyan? Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya sinabing lilinisin po dyan, kasi di ba kung minsan babalik-balikan mo yung kasalanan mo? I don't deserve this, kasi ito yung sin ko noon. Wala dapat ako dito. That's true. But at the same time, God is not telling you to live in it. Take lessons from it, but don't live in it. Once na na-confess mo na, sinuko mo na sa Panginoon, and then nilayuan mo na ito, tinigil mo na ito, you are starting all over again. Anong sabi ni Sarah G? Okay. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Alright. Anong sabi ng Isaiah? Lagi natin may kanta ito, di ba? Come, sabi nga ng Panginoong Yahweh, ng Panginoong Jehovah. Halikat kayo ito, magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Yan. Though your sin are scarlet, they shall be white as snow. Yan. Right? Walang kasalanan. Okay? So bilang simbahan, ano po yun? Gusto natin na sana tayo po, we will be a safe place. We are imperfect people, pero at least we can be a safe place. Alam niyo po nung Friday, actually, Thursday na na-confirm, sila Johnny nag-reach, siya yung president nung kanilang organization ng ABM. So sabi tayo nag-yes. Wala naman tayo talagang masyadong part dun sa program. Pero the reason lang na tinanggap natin sila is gusto lang natin na maramdaman nila na they are welcome here. Diba? At least alam ng community na they are welcome here. Hindi ka apak dito, whether you're an LGBT, you have committed a grave crime, sin, okay? Everyone is welcome here. Okay? Even yung mga questions na siguro parang controversial or question, kumbaga debatable, this is a safe place, naniniwala ako. Okay? And dapat bawat isa sa atin,
Okay? May practice dito yung mga bata na, tawag mo dito, sabi ko kay Priya, napansin na si Priya. Sabi ko, Priya, napansin mo, Priya? Sabi niya, gay pala yun? Sabi ko, oo, hindi ba kita yung Adam's apple? Sabi niya sa'yo, hi. Oo, di ba? Tapos, yun nga, merong mga lesbian din. Pero ano yung mensahe natin? Bago sila umalis, pray natin sila. And nakakatuwa kasi kahit alam nila na we disagree in that position, at the same time, we are accepting. We are accepting. Diba? Baka mamaya masyado naman kasi tayo self-righteous na parang, parang, no. You are committing a grave sin. No way. Diba? Lala ko nung debut ni Sean, yung host. Friend nyo ba yun? Friend nila ate, diba? Nag-uho siya. Tuwan-tuwa kami ni Ana sa kanya. Kinukulit din namin siya. Noong una, parang naramdaman ko na ilan siya sa akin. Tapos maya-maya, pinagtitripan na rin ako. Pastor, kata ka na. Sabi ko, salamat ha. We should be accepting. We reject the ideology, but we do not reject people. That's different. Okay? Kasi paalala ko lang po mga kapatid, lahat tayo came from something na hindi gusto ng Diyos. Gayon pa man, niligtas tayo ng Panginoon at patuloy pa tayong inaayos. Sino tayo para magtanggi ng tao? Right? Okay. So let's pray. Pray, provide practical help. Partner tayo kung merong mga ganyan pregnancy care ministries. Kung meron yung ROHE, ayan, mga support, sa adoption and fostering. Okay? Kung may mga opportunities. Ano yung sabi dyan? And surround post-abortion men and women with grace and truth. Kung meron man dito na you want to talk about it, okay? We can talk about it. Kung babae, kay Hannah, kung lalaki sa akin, if you want both of us, by all means, pwede na yung pag-usapan. Again, whatever sin that is, God can heal you. God can restore you. God wants His image on you. Alright? Galatians 6:1-2, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, anong sabi dyan? Kayong pinapatnumbay ng Espiritu. Kayong sinasabi niyong spiritual, ang magtuwid sa Kanya. So, balit gawin niyo iyon ng mahinahon, with meekness. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kita nyo, huwag kayo mag-self-righteous. Kala nyo, di nyo magagawa yung mga ganyan. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanay ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Hindi lang po yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang po yung pag-aawitan, okay, hindi lang po yung Sunday activities natin, yung sinasabi natin yung will of God. Kasama sa kalooban ng Diyos yung pasanin natin yung binubuhat ng iba. And there will be cases na may burdens yung ibang tao, may pinagdadaanan silang mabigat. It's an opportunity for us to serve God, to worship God, to glorify God by being with that person. By standing with that person. Mabigat, tara, bitbitin natin dalawa. Okay? Struggle, tara, ano natin yan. But, paalala mga kapatid, we will not know unless you tell it. Pag-usapan natin. Right? Part 2 na tayo. Part 2 yun. Okay. So, yung part 2 natin, God gives life in the womb. Now, we will close to this part 3, of which God gives new life in Christ. There's His hope. Whether you support and you were an LGBT before, about gender confusion, whether may nangyaring pag-abort ng bata, the promise is there is new life in Christ. Part 3 na po tayo. Thought to keep. Ayan. Remember, if abortion denies life in the womb, sin denies life in the soul. If abortion denies life in the womb, sin denies life in the soul. Alright. Diretso na tayo. And so, part 3, positional identification. Okay? You are positionally identified. Paano po? Alright. First, you have a new identity that you don't have to earn. Alright? Paano po yan? 2 Corinthians 5:17, lagi natin nababanggit ito. Ano yan? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. You are now a new creature. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napapalitan na ng bago. Bagong nilalang. Kuya Mike, Pastor Mike, ano itong bagong nilalang? Ang sabi ni Paul sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay. Ito na yung bagong nilalang, kundi si Kristo. Yung new creature na sinasabi sa iyo, hindi na si Mike yung nabubuhay. Okay? Hindi na si Kyle yung nabubuhay. Alright? Hindi na si Jay yung nabubuhay. Sino na rin yung nabubuhay? Si Kristo na. So that is my new identity. That is my new life. Iniiwanan ko rin dati kong buhay. Ang bago kong buhay ay si Kristo. Si Kristo na nabubuhay sa akin. Ano pa sabi niya? At ang buhay ko ngayon sa katawan na ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Why can we be confident? Okay, bakit tayo magiging komportable na i-claim yung identity ni Christ sa atin? Kasi kung namatay siya para sa iyo, how much more will He be willing na maging maganda at maging sufficiente, okay, yung identity na ibinibigay niya sa atin. That is the identity, image identity ni Jesus Christ. Okay?
Ephesians 1, ito medyo marami-rami ito. Okay, marami-rami ito. Okay. Verse 4 ng Ephesians chapter 1. Sabi sa verse 4, according, in English ko kasi yung keywords medyo iba kasi sa Tagalog. Okay. So, according as He, sino yung He dyan? Okay, ang Diyos, as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Jaisal yan, kinapital ko yung pronoun. Ako kasi nag-edit nito Ayan. Question kanina, bakit yung iba naka-small yung pronouns? Kahit Diyos tinutukoy yan. Ako sinadya ko talaga yan. Kinapitalize ko. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Listen mga kapatid. Alam nyo ba, isa sa pinaka-noble na gawin ng tao is to adopt. Kasi kung Kristiyano ka, you are also adopted. In Christ. Paano ka naging adopted? Kaninong anak ka ba dati? Ngayon mo lang nalaman, anak ka sa labas. Kaya nandito ka na ngayon sa loob. Okay? Anong sabi ng John 8:44? Kayo ay sa inyong amang Diablo. Yes, anak po tayo ng Diablo noon dahil tayo po ay nasa Kanya. The father of lies, kaya tayo sinungaling. Kaya tayo gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Why? Kasi siya yung ating ama, ang Diablo. And then, John chapter 1, verse 12, ano yun? Sila ng mga kumikilala, tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay binibigay sa kanila yung karapatan, yung kapangyarihan, maging mga anak ng Diyos. Paano nangyari yun? The principle of adoption. Adoption of children by Jesus Christ to Himself. And so the positional identity is, si Jesus Christ anak ng Diyos. Pero ngayon, ikaw ay nagiging anak ng Diyos kasi you are standing in the position of Christ. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano po nangyari doon? Kasi Jesus Christ yung tumayo sa position mo. Siya yung ginawang sinner para ikaw maging righteous. And so you are now adopted. You are a child of God by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Lahat po yan tinutukoy si Jesus Christ. Okay? To the praise of glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Ito, Holy Spirit. Ay, di ba? In whom we have redemption through His blood. You are redeemed through the blood of Jesus Christ. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Then jump tayo sa verse 12, that we should be the praise of His glory. So right now, medyo parang mayabang lang pakinggan, ano? Pero ikaw kapatid, kung ikaw ay naka kay Kristo, you are a tool of worship. Okay? You are a medium for worship. Praise of His glory, who first trusted in Christ. And then verse 13, in whom ye also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. And so, if we are going to sum this up, you are what? You are chosen in Christ, you are adopted in Christ, you are redeemed in Christ, you are sealed in the Holy Spirit. Kita nyo? That is your new identity. Okay. Bakit kinakailangan clear sa inyo ito? The reason na you would like to have a different identity kasi feeling mo you are not accepted. You need to belong somewhere. Why you need to pretend to be someone that you are not? Bakit gustong-gusto natin ng mahabang title sa pangalan natin? John Michael Palero, PhD, MD. Ano pa gusto nyo ilagay? Reverend. Ano pa gusto nyo ilagay? Ha? Bishop. Bishop, ha? Lahat. Alam nyo yung mga dapat gusto nyo nga ba ng pangalan? Kasi gusto nila mag identity to brag something about themselves eh. Di ba? Bakit gusto niyang magawa ng kasalanan kahit nag-disagree siya? Kasi they want to be accepted in that circle. Bakit gusto mo na, sabi tuloy nung, naalala ko isang kaibigan, kaya lang naman ako naglalalasing noon kasi mga tropa ko naglalalasing din eh. Para lahat kami naglalalasing. Okay lang din. So, minsan, kaya mo ginagawa itong mga wrong identities nito kasi you want to be accepted. And the more you wear a fake identity, sa totoo lang, the more lost you are. Let me say it again. The more you embrace, the more you wear a false, a counterfeit identity, the more lost you are. Ito yung matatagpuan mo. Di ba yung sinasabi natin ilang beses na hinahanap ko lang yung sarili ko. Grabe, di mo mahanap sarili mo? Wawa naman. Okay, gusto mo hanapin yung sarili mo, hanapin muna ang Diyos. At mahanap mo ang Diyos, how? You need to understand you are chosen in Christ, you are adopted in Christ, you are redeemed in Christ, and you are sealed by the Holy Spirit. Once you become a true Christian, nagrepent ka ng mga kasalanan mo, okay, nagsisi ka ng mga kasalanan mo, sinampalatayanan mo ang Panginoon. Ang promise ng Panginoon, ano yun? You are sealed of the Holy Spirit. Hindi na mawawala. John chapter 10, no one can snatch them out of my Father's hand. No one can snatch them out of my hand. So you can imagine, Father's hand,
the hand of His Son, sealed ka. No one can snatch them out of my hand. Okay? Ayan. Oras na ba? Okay, sige. Mabilis na lang to. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Lahat ng mga dati, tapos na, you have a new identity if you are in Christ. Okay? Talan tayo, verse 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo may mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup or the spirit of adoption upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. The original is Abba. Abba, Abba. Kaya kapag nananalangin na sa Panginoon, acceptable yung prayer mo to Jesus Christ. Kaya ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. You are a child of God through Jesus Christ. No, naalala niyo yung line ni C.S. Lewis? The Son of God became the Son of Man, so the sons of men can become sons of God. Diba? That's the principle of adoption. And so, I would like for you to meditate carefully. Meditate carefully. If right now, nagdududa ka kung ikaw ba'y talaga anak ng Diyos, at kung talaga ikaw ay palangit, kung ikaw may buhay na walang hanggan, alright? I would like you to consider what we are discussing right now. Okay? Listen carefully. God wants you. Okay? God wants you. Huwag mo isipin na hindi ako deserving, that's true. Huwag mo isipin na I'm hard to love, that's true. But at the same time, God wants you. The reason that God chooses you through Christ, adopts you through Christ, redeems you through Christ, okay, and sealing of the Holy Spirit, kasi gusto ka niya. Okay? So again, if right now you are in doubt kung ikaw talaga ay totoong mananampalataya, I would like you to meditate. Lord, dalawa lang, repent, faith. Lord, I'm repenting of my sins, nagsisisi ako sa mga kasalanan ko, okay, and gusto kong maging anak mo. Lord, make it official. Gusto ko talagang masunod kita. Gusto ko mamuhay sa gusto mo. All things are passed away, behold, everything are new. You can have a restart, kaibigan, kapatid. Okay? Then verse 16. Ang Espiritu na nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Paano ito? Tinanong sa akin ng isang kaibigan din na, paano ba yung body, soul, spirit natin kumpara sa hindi pa mananampalataya? Anong estado ng Espiritu? Alright, ito po yun. Dati yung Espiritu mo patay. Yung katawan, shelter. Yung kaluluwa, ito yung ikaw mismo. So si Mike, hindi yung katawan. Si Mike yung kaluluwa. Okay? Ngayon, ano yung Espiritu? Yung Espiritu yung connection mo sa Diyos. Kaya naghahanap ka ng Diyos na sasambahin. Minsan lang mali yung Diyos na sinasamba. Ngayon, dati patay ang sabi ng Ephesians chapter 2. Ngayon, anong sabi dyan? Nung finally ikaw na nag-RNF, repent and faith. Okay? Repentance sa sin and faith towards the Lord Jesus Christ ang ginawa mo. Anong nangyayari? Anong sabi dyan ni Paul? Yung Holy Spirit, umiisa sa Holy Spirit mo. Kaya ka nagiging anak ng Diyos. Alright? Kaya nagkakaroon ka ng ulit na connection sa Panginoon. So, nabubuhay na yung spirit mo. Kaya ka nagiging born again. Alright? May bata dito nagtanong ng Friday. Sabi niya, Pastor, born again po ba kayo? Sabi ko, oo anak, pero pangalan namin Baptist. Pero born again. Okay, bakit? Kasi kapag ginawa mo yan, ikaw ay napapanganak muli sa kaluluwa, sa espiritu. Alright? Then verse 17. At yamang mga anak, ay grabe, anak ka ng hari, anak ka ng Diyos. Okay. Kilala niyo si anak ka ng po? Kilala niyo ba yun? Yung may video siya, medyo kulot. Tapos, ang ending madalas ng video niya, yung mura, anak ka ng po. Tapos, naging Christian. As in, ilang videos pa lang, bagong-bagong Christian. Tapos, finally, sinigaw niya na, sabay-sabay, sabi niya gano'n, na sa microphone siya, anak ka ng Diyos! Pinalitan niya na. Ano? And very drastic yung change niya. Why? Kasi, hopefully, Lord willing, genuine yung transition. Ano ho? At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos. That's your identity, mga kapatid. You are not of this world. Panandalian lang tayo. You are heirs of God. Tagapagmana ka ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. We will join His glory. Okay? And so your identity is what? Your identity is objective. Okay? Not subjective. It is what God declares. It is not how you feel on a hard day. Hindi ko ano yung nararamdaman mo. There will be days na talagang, ba't ganito? Ayoko mang Bible reading. Ayoko mag-devotion. Ang hirap-hirap sumunod sa Panginoon. Parang ayoko struggle sa akin mag-obey.
Kapatid, that's normal. Kaya nga everyday is a battle. Why? Okay, kasi kailangan mo maging victorious in the power of the Holy Spirit. But your sonship, yung pagiging anak mo, it does not change. Hindi nawawala. Kung apelyido mo sa akin, Palero, kahit magpasaway ako sa magulang ko, Palero pa rin ang apelyido ko. Pero, yan, anak pa rin ako ng aking mga magulang. Ganun din po, pag anak ka na ng Diyos, hindi mawawala yun. That is your identity, but you always have to go back. Okay, para malaman mo talagang anak ka ng Diyos. Let's cite some examples from shame to sonship. Who are these people na God turned them from shame to sonship? Okay, si David. Anong ginawa ni David? He committed adultery. Sa kanino? Asawa ng kaibigan niya. Then later on, pinatay niya si Uriah, na kaibigan niya, na asawa ni Bathsheba. He was adulterous and he was a murderer. But still, David found mercy. Ano sabi ng Psalm 51? Lord, return the joy of my salvation. Alam mo, totoo si David sa pananampalataya na in spite, sobrang lala ng ginawa ni David, adultery and murder, still he found mercy in God. Why? From shame to sonship. It's going to be a process talaga. Sino pa? Si Paul. You know Paul? Diba? Kung kanina si David, he was a believer already. When this happened, si Paul, he was not a believer back then. Why? Paul was a persecutor ng followers ng ating Panginoon Kristo. He was on the hunt. Okay? Pinapatayin niya talaga sila. So, Paul became an apostle of grace. He was the apostle for the Gentiles sa atin, kaya nakaabot yung gospel. Ay, iko-correct nga pala ako, di ba madalas natin sinasabi, dati siyang Saul, naging Paul. Totoo lang po, same yun. Pinalitan niya lang yung name, yung ginagamit niyang name, hindi dahil sa parang Simon Peter, hindi ganon. Pangalan niya pa rin yung Paul. Iba lang yung Greek kasi yung ginagamit niya na kaya naging Paul. Alright? So anyway, another, singit lang yan. So let's talk about that. Okay, you are not your worst day. May parang pagkakataon na gusto mo makipag-away, pagkakataon na wala ka sa sarili mo, may pagkakataon na yung mura ng biglaan, naging pamura ng paminsan-minsan. Kung minsan talaga, wala kang ganang gumawa ng gusto ng Panginoon. Okay? Pero ito yung reminder ko po sa atin, ano? You are in Christ. And because you are in Christ, ano sabi ng salita ng Diyos? Your guilt is paid, shame is lifted, and purpose is restored. Yung guilt, yung takot, yung hiya, tapos na. Yung purpose, meron ng bago. Now, ang ganda na napakinggan ni Hannah kanina, pinakikilig siya kanina habang naghahanda sa pagbaba dito. About will of God, si Craig Groeschel, sabing ganun yung will of God, minsan daw kino-complicate natin. Okay, hinahanap natin kung ano. Pero iibahin ko lang yung sinabi ni Craig. Ito lang mga kapatid, kung minsan komplikado masyado, ano ba yung will ng Diyos sa buhay ko? Alam niyo kung anong unang-unang will ng Diyos sa buhay mo? Be obedient. Yun lang muna. Be obedient lang kung ano yung identity mo in Christ. And so, ito yan ha. Okay. You are living from identity, not for identity. Okay? You are living from identity. Hindi yan yung, I'm going to do this and that, ito yung standards, para maging identity ko si Jesus Christ, para maging like Christ ako. No, you are not living for the identity, but rather you are living from identity. I will do this and that because I am in Christ. Okay? So, itong mga ito. Una, remember. Diba? Romans chapter 6, remember your baptism. Okay? Namatay ka kay Kristo, kasama kay Kristo, nabuhay ka kay Kristo. You are bago na. You are bago na. You are new. Kanya. Okay. Katulad ng binasa sa atin kanina ni Deacon Mar, renew your mind in scriptures. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay, renewing of the mind. Itong mind na ito, distorted pa rin eh. May mali pa rin pagkakaunawa eh. May mali pa rin ginagawa. And so what should we do? Continuous renewal of the mind in scriptures. Okay? Kahit ayaw mo, kahit wala kang gana, basta naalala mo, go back to the scriptures. Read your Bible. Do your devotions. Okay? Because you're living from identity. Because you are in Christ. Okay? Remain in a community. Whether it's a circle, okay, a church, all right, your discipleship group, yung mga tao that can grow with you. Okay, that can grow with you. So remain in a community and re-engage. Kung nalalayo ka, kung masyadong malayo, nagkaroon ng masyadong matagal na time na alam mong you are not in God's will, re-engage. Whether yung purpose mo, yung calling mo, yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, malayo ka na, re-engage. Balik lang mga kapatid. So, live from that identity because your identity is Christ. Remember your union with Christ. Renew your mind of Christ. Remain in a community where you talk about Christ. Re-engage your calling, your purpose, and calling in Christ. Okay? Because your identity is in Christ. So, that said, the truest thing about you is what Christ has done for you and is doing in you. Okay? Ano yung sinasabi natin lagi? Before ministry, intimacy.
Before ka maglingkod sa Panginoon, laging Panginoon muna yung una, yung relationship. Alala ko si Berwin, yung dati artista rin. Ano yun? Yun po ba yung kalbo? Sabi niya ganon, baka kakaserve mo sa kingdom, nakalimutan mo na yung king. Okay? So, laging babalik sa king. Okay? Kasi gusto niya mag-pour sa'yo, mag-work sa'yo. Okay? Nung ganda ng prayer meeting Ano yung sabi doon? We are not working for God. We are working with God. Okay? He was already at work before you even work for him, with him. Okay, let's go back. We are closing with this conclusion. Okay. Last week, we talked about the Imago Dei. Yung itong theological term na ito. Ibig sabihin lang naman, it's the Latin word of image of God. Okay, it's the image of God. And so, let's always go back to that. That God is performing, He is working, just so His Imago Dei will be on you. Always go back. Alright? Whatever nangyari sa dati, let's go back to the Imago Dei. Right? Let's protect life, and then let's proclaim the new life. Alright. So, here's our response, mga kapatid. Ito na. Dami namang araw. Kanina may araw na namang bago. Ito na. Okay. Repent and receive. Alright? If you feel like there's certain sin, there's certain struggle, you want to be forgiven of, okay? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Repent and receive. Resolve and defend. Paano? Because we finally know that this is a gospel-shaped advocacy, itong pag-disagree natin sa abortion. And so, let's be compassionate about it. Kasi kahit yung mga bata, they are also image bearers ng ating Panginoon. Okay? So, you can be, huwag kayong mahiya na kahit agree sila sa abortion. You can be gracious while talking about truth. Oh. Alright? And rest and rejoice. Why? You don't have to be restless. Okay? Hindi mo kailangan hanapin yung sarili mo because your identity is in Christ. And grace defines you. Okay? Let me end with this quote. Alright, then we will proceed to our offerings. Right? Because every life bears God's image, no life is disposable. And because we are in Christ, every life is redeemable. Basahin ulit natin. Because every life bears God's image, no life is disposable. And because we are in Christ, every life is redeemable. Kapatid, you are not disposable, you are redeemable.